Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman ang inyong kabanong. At ito ang aming kwento. Erin, sandali naman. Saan ka ba pupunta ha? Lalayo! Ayoko muna makita ka! Nakakainis ka na lang palagi! Ano ba problema mo? Bakit mo naman kasi inaway si Shane eh? Nakakahiya. Ngayon nakakahiya na. Kasi nandun siya. Kasi nga ayaw mong makita ng iba na napapahiya siya. Pinagtatanggol mo kasi babae mo siya, di ba? Tama ba? Ha? Erin, wag naman ganyan. Hindi ko siya babae. Katrabaho ko lang siya. Ikaw ang asawa ko. Ay oo, asawa mo ako sa papel. Pero parang hindi ko ramdam eh. Kasi sa ibang babae mahinahon ka. Pero sa akin na sarili mong asawa, palagi ka nalang galit. Hindi naman ako nagagalit ng walang dahilan ah. Kagaya nito. Galit ako kasi gumagawa ka ng eksena kahit na wala naman dapat pag-awayan. Eh di wow, eksena na pala ngayon ang masaktan. Eksena na pala ang magselos. Hindi ko pala pwedeng maramdaman yon. Hindi ko sinabing bawal ka makaramdam. Ang sinasabi ko, wala ka namang ebidensya sa mga maling paratang mo eh. Halika na, umuwi na tayo. Ano ba? Bitawan mo nga ako! Nasasaktan na ako! Hindi naman mahigpit ang pagkakahawak ko sa iyo ah. Halika na kasi. Umuwi na tayo, nakakaya na dito sa labas. Kita niyo yan? Ha? Kita niyo ba lahat yan? Ganyan siya! Sa harap ng maraming tao, hinahatak-hatak niya lang ako! Pero tumigil ka na nga. Wala akong ginagawang masama ah. Wala? Eh ano to? Ano to sa tingin mo? Hindi ba to pananakit? Hindi ba to pang-aabuso? Huwag mo naman akong pagsalitaan ng ganyan. Sa harap na maraming tao. Baka isipin nila. Bakit? Takot ka? Kasi totoo. Kasi alam mong kaya mong gawin sa akin yan kapag walang nakakakita. Hindi kita sinasaktan. Ikaw ang sumisigaw dyan eh. Eh syempre, para sa'yo ako pa ang masama. Ako pa ang baliw. Ganyan ka naman palagi eh. Binabaliktad mo lahat. Erin, please. Umuwi na tayo at pag-usapan natin to na maayos. Maayos? Kailan ka ba naging maayos kausap? Sa tuwing magsasalita ako, galit ka. Sa tuwing may sasabihin ako, mali ako. Kasi puro paratang ang lumalabas sa bibig mo eh. Eh kasi puro dahilan lagi ang bungad niyang bibig mo. Umuwi na tayo. Sa ayaw at sa gusto mo. Bitiwan mo sabi ako eh. Aray! Tingnan mo na, bumagsak na tuloy ako. Hindi ko naman sinasadya eh. Hoy, ano ba kayo? Nakakahiya na oh. Ang dami ng tao, pati ba naman away mag-asawa nyo? Ipaparinig nyo pa sa buong barangay. Huwag kang makialam dito, Danica. Away na mag-asawa lang to. Paano hindi ako makikialam eh? Abot hanggang kabilang barangay ang sigaw ng kaibigan ko. Hindi ko naman pwedeng pabayaan yan. Tingnan mo nga ang itsura oh. Bes, hindi ko na kaya. Tulungan mo ko. Wala naman akong ginagawa sa'yo, Erin eh. Alam mo yan. Gusto ko lang mag-usap tayo na maayos. Maayos ba ang usapan na ganyan? Sinasaktan mo yata si Erin kaya siya ganyan eh. Huwag mo nang palalain pa, Danica. Ako pa nagpapalala? Ethan, lalaki ka. Dapat alam mo kung kailan ka titigil. Kita mo na nga na nasasaktan na siya. Hindi ko siya sinasaktan. Hindi lahat ng pananakit may pasa. Minsan, mas masakit yung pinaparamdam mo na wala siyang halaga. Lagi niya yung ginagawa sa akin, Danny. Lagi. Sa bahay, sa labas, palagi na lang ako mali. Erin, alam mong hindi totoo yan. Hindi totoo? Eh bakit ganyan ang itsura niya ngayon? Parang takot na takot sa'yo, ha? Dahil pinapalaki niyo ang problema eh. Lagi ka na lang ganyan, Ethan. Kapag may kumakampi sa akin, binabaliktad mo ang kwento. Pero mali mo naman talaga ngayon, Erin. Pinahiya mo ang katrabaho ko. Dahil nakita mong sabay kaming maglakad. Dahil babae mo yon. Hindi na ako makahinga. Halika na nga muna dito sa tabi ko, Erin. Huwag mo siyang ilayo sa akin. Bakit? Takot ka bang may makarinig? Takot ka bang may makakita kung paano mo siya tratuhin? Wala akong tinatago at mas lalong maayos ang trato ko sa kanya dahil mahal ko siya. Asawa ko siya. Ethan, kung talagang mahal mo siya, hindi mo siya sisigawan sa gitna ng daan. Siya ang sumisigaw eh. Kasi wala na akong ibang paraan para marinig mo ko. Kita mo, umaabot na siya sa ganyan kasi hindi mo siya pinapakinggan. Huwag mo ang ganyanin ang asawa ko. Kaibigan ko siya bago mo pa siya naging asawa. Danica, minsan iniisip ko,
Baka mali talaga ako eh. Baka ako talaga ang problema. Huwag kang ganyan. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Hindi ikaw ang problema rito. Kita mo yan? Ini-impluwensyahan mo siya eh. Hindi, pinoprotektahan ko lang siya. Kasi halata namang hindi mo kaya. Danica, natatakot ako. Ayoko na muna umuwi. Natatakot ka sa akin? Di ko na alam. Basta ayoko muna. Narinig mo yan. Ayaw muna niyang umuwi. Respeto naman. Asawa ko siya. Ate, kuya, ano ba naman yung ginagawa niyo? Dito ba sa labas? Nagising tuloy si Yeshi, hinahanap kayo eh. Bakit mo naman nilabas ang bata, Lloyd? Gabi na, mahamog na. Umiiyak kasi. Anong gagawin ko eh? Kayo ang hinahanap. Hindi mo na ako uuwi, Lloyd. Ano? Bakit naman? Kawawa naman to si Yesha. Alam mo namang hanapin ka pa rin ng bata eh. Dahil sinasaktan siya ng asawa niya. Hindi mo ba alam yun, ha? Sinasaktan? Pinapatawan niyo naman ako eh. Malabong gawin yan ni Kuya Ethan sa inyo. Mahal na mahal ka niyan, ate. Kaya mo na, Lloyd. Hindi naman yan sila makikinig sa kahit anong sabihin natin eh. Umuwi na tayo. Kung ayaw talaga ng ate mo, hayaan mo na muna siya. Eh pero kuya. Sige na, umalis na kayo. Uuwi rin ako pero hindi muna ngayon. Sariwa pa ang nangyari sa akin. Hindi ako masama. Yan ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, Kabanong. Sa bawat desisyon, may nasaktan. Sa bawat luha na ginagamit kong panangga. At sa bawat pagkakamaling itinuturo ko sa iba. Madali kasing maniwalang tama ka basta ikaw ang umiiyak. Pero paano kung ang luha ay hindi palaging tanda ng kawalan ng kasalanan? Paano kung ito rin ang sandatang unti-unting pumapatay sa mga taong nagmamahal sa iyo? May mga taong hindi kailanman humawak ng kutsilyo, ngunit nakapanakit ng mas malalim. May mga salitang wala kong kasalanan na mas mabigat pa sa sumpa. Sa karanasan kong ito, hindi multo ang unang mananakot sa iyo, kundi ang konsensyang pilit tinatakasan. Dahil ang pagiging pa-victim ay hindi lang ugali. Isa itong apoy na kayang magsunog ng relasyon, pagkakaibigan at kahit kaluluwa. Bago niyo ako husgahan, pakinggan niyo muna kung paano ako naging dahilan ng sarili kong bangungot. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Grabe talaga ang asawa mo na yan. Sinaktan ka pa talaga sa labas ng bahay. Hindi na nahiya sa mga tao. Nakita mo yon, Bes? Kahit sa harap ng marami, hindi niya ako inisip. Ako na yung napahiya. Ako pa yung mukhang may kasalanan. Siyempre, ganyan ang mga lalaking may tinatago. Kapag nabubuking, nagwawala. Normal na normal yan. Alam kasi niyang kaya kanyang baliktarin. Matagal ka na niyang ginaganyan, Erin. Ngayon ka lang talaga nagising. Hindi ko nga maintindihan ang sarili ko. Ako na nga yung nasaktan, ako pa yung nahihiya. Ako pa yung nandito at nagtatago sa bahay mo. Kasi mabait ka masyado. At alam niya yun. Inaabuso niya ang kabaitan mo. Hindi ko naman ginusto na umabot sa ganito. Gusto ko lang naman igalang niya ako eh. Yun lang. Eh kung respeto ang hinihingi mo, hindi mo yan makukuha sa pakiusap lang, hindi sa ganyang lalaki. Ano bang gagawin ko? Uuwi ba ako? Para ano? Para ulitin lang lahat? Uuwi ka para magtiis ulit? Para maramdaman mo ulit na wala kang halaga? Erin, huwag kang tanga. Ang sakit pakinggan pero parang totoo. Parang paulit-ulit na lang akong umiiyak sa parehong dahilan. Eh kasi hindi mo pinuputol yung ugat ng problema. At ano yung ugat? Siya, si Ethan. Hanggat buo ang lakas ng loob niya, uulit at uulit yan at kailangan mo nang mag-isip ng mas matalino. Hindi puro emosyon. Anong ibig mong sabihin? May mga paraan para hindi na siya makapalag. Para ikaw na ang masunod.
para ikaw na ang mas may kontrol. Danica, parang delikado yata yan ha. Delikado para kanino? Sa'yo? O sa kanya? Ilang beses ka na ba nasaktan, Erin? Marami na. Sobra na nga siguro. O diba? Tapos ngayon ikaw pa yung pinagmumukha may kasalanan. Hindi ba unfair? Oo, sobrang unfair. May kakilala ko marunong tumulong sa mga babaeng inaapi. Hindi pisikal, hindi halata, pero epektibo. Anong tulong yun? Yung tipong babait siya bigla, susunod, hindi ka nasasaktan, hindi ka nasisigawan. Parang magiging iba siya. Parang gayuma? Sabihin na natin ganon, pero masigurado ang resulta. Natatakot ako. Mas nakakatakot yung babalik ka sa kanya tapos uulit lang lahat. Gusto mo yon? Hindi, ayoko na talagang masaktan. E di gumawa tayo ng paraan, hindi mo naman siya papatayin. Aayusin lang natin siya. At kung bumalik sa akin lahat, hindi yun babalik kung tama ang gagawin. Basta sundin mo lang ako. Sigurado ka bang ito na yung tamang desisyon? Kung gusto mong mabuhay ng payapa, oo. Kung gusto mong ikaw na ang masunod, oo. Danica, sana ito na yung huling beses na iiyak ako dahil sa kanya. Pangako, pagkatapos nito, ikaw na ang may hawak sa kanya. Kinabukasan ay umalis kami ni Danica at pumunta sa isang tagong lugar kung saan nakatira ang isang matandang babae na sinasabi niyang lola niya. Sinabi ko ang hangarin ko kung ano ang gusto kong mangyari kay Ethan na hindi na siya makikialam sa akin, na dapat ako na lang ang masusunod sa bahay at sa kanya. Pumayag ang matanda at sinimulan na ang pagdiritwal. Nang matapos na ay pinauwi na niya ako dahil nagsimula na raw ang pagbabago. Pinayagan naman na ako ni Danica para magpaalam na ako sa kanya at umalis na. Nang makarating ako sa bahay ay nadatnang ko si Ethan na hindi mapakali kakalakad ng paulit-ulit sa buong bahay. Mahal ko, umuwi ka na rin sa wakas. Hindi ako mapakali sa kakaantay sa iyo eh. Patawarin mo ako sa kung ano man ang nagawa ko. Hindi ko na uulitin yun. Pangako, huwag ka na umalis ulit. Mababaliw ako. Bakit ganyan ka, ha Ethan? Ano ba nangyayari sa'yo? Kasalanan ko lahat eh. Ako ang mali at nasa akin ang problema. Ano bang gusto mo ha? Ano ba ang mali ko? Sabihin mo lang, aayusin ko. Gusto mo ba ng tubig? Ikukuha kita. Maupo ka muna dyan. Pero hindi ko kailangan, saka hindi naman kita inuutusan na. Kahit hindi mo ako utusan, gagawin ko. Basta huwag ka lang magalit. Huwag mo lang akong iwan. Tumigil ka nga, nakakatakot ka na. Huwag mo akong itaboy. Kung may mali man sa akin, itama mo ko. Gawin mo akong maayos para sa'yo. Bakit ka lumuluhod? Tumayo ka dyan. Sige na, oo na. Sige, tatayo ko. Ano bang gusto mo? Gusto mo bang magluto ko? Gusto mo bang lumabas tayo? Sabihin mo lang. Wow, talaga bang susundin mo lahat ng utos ko? Oo, kahit anong sabihin mo susundin ko. Kahit mali ako, aaminin ko. Kahit wala akong kasalanan, hihingi ako ng tawad. Pati kung sabihin kong wala kang karapatang kontrahin ako? Wala. Ikaw naman talaga ang dapat na masusunod eh. At paano ang trabaho mo? Di mahalaga yun. Mas mahalaga ka. Sa pera naman. Sa'yo. Lahat sa'yo. Hindi tayo magkakaroon ng problema kapag ganyan ka palagi. Mabuti yan. Oo. Basta wag mo lang akong iiwan ha. Wag mo akong iiwan please. Hindi kita iiwan kung susunod ka. Sige, susunod ako. Araw-araw, gabi-gabi, o kahit anong oras pa yan. Sobra naman yata yan. Sobrang OA mo na. Pasensya na ulit at pasensya na kung puro pasensya na yung bukang bibig ko. Natatakot lang akong na mawala ka eh. Hindi ako mawawala kung magiging maayos kang asawa. Oo, ayusin ko. Sabihin mo lang kung paano. Simulan mo sa pakikinig. Wala kang sasabihin hanggat hindi kita tinatanong. Oo, sige. Makikinig lang ako. At kapag tinanong kita, sasagot ka ng diretso. Walang kontra. Oo naman. Lahat ng gusto mo. O sige na, pagtimpla mo na muna ako ng kape. Tumayo siya at agad naman pumunta ng kusina para ipagtimpla ko ng kape.
Ilang araw ang lumipas at unti-unting naging pabor sa akin ang lahat. Nagustuhan ko ang bawat kilos ni Ethan. Kung papaano siya magpaalam bago gawin ang isang bagay. Kung papaano niya inuuna ang kailangan ko bago ang sarili niya. Binibilan niya ako ng kung ano-ano. Sinusunod ang bawat hiling. At madalas ay hindi na pumapasok sa trabaho para lang makasama ako. Sa una, nakakaaliw. Kalaunan, nakakahumaling. At parang isang utos ko lang ay susunod na kagad siya. Hanggang sa isang umaga, habang kumakain ako, ay lumapit sa akin ang kapatid kong si Lloyd. Ano ba nangyari kay Kuya Ethan ha? Madalas ko nang napapansin na parang nag-iiba na ugali niya eh. Nakakapanibago niya eh. Praning ka naman. Nagbabago lang siya para sa akin kasi ayaw niyang mawala ako. Nagiging mabuting asawa lang siya. Yun lang yun. Mabuting asawa? Ate naman, halos hindi na siya lumalabas ng bahay eh. Hindi na rin pumapasok sa trabaho. Dati, kahit may sakit yan, papasok pa rin. Mabuti nga yun, di ba? Ibig sabihin, inuuna na niya ako. Masama ba yun? Hindi siya masama, pero sobra na eh. Para bang wala na siyang sariling desisyon. Ang arte mo talaga. Lahat na lang pinapansin mo. Kasi hindi normal. Kanina tinanong ko lang kung kakain siya. Hihingi pa daw muna siya ng permiso sa'yo bago sumagot. Respeto ang tawag doon. Hindi ka sanay kasi wala ka pang asawa. Ate, wag mo akong barahin ng ganyan. May mali eh. May mali kasi naghahanap ka ng mali. Hindi. May mali kasi dati hindi siya ganito. Ngayon, parang takot na takot siyang makamali sa'yo eh. Aba natural. Sinaktan niya ako nun eh. Ngayon, bumabawi siya. Paulit-ulit ka naman dyan sa sinasabi mong sinaktan ka pero wala naman ako nakitang… Ano? Kailangan ba may makita ka muna sugat para maniwala ka? Hindi yun ang punto ko. Anong punto mo? Na masaya na ako ngayon at ayaw mo yun? Ang punto ko, parang hindi na siya si Kuya. Baka ikaw ang ayaw sa bagong siya. Hindi ako kontra sa pagbabago niya. Dahil sabi mo nga, para sa'yo naman yun eh. Pero ang pinagtataka ko lang, parang nawala na siya sa sarili niya eh. Ang lalim mo masyado? Kasi seryoso ako ate. Kagabi narinig ko siyang kausap ang sarili niya sa kusina. Baka napanaginipan mo lang. Hindi. Ulit-ulit niyang sinasabi na wag mo raw siyang iwan eh. Kasi takot siyang mawala ako. Masama ba yun? Kapag umabot na sa ganun, oo. So kasalanan ko na ngayon na mahal niya ako. Hindi ko sinasabing kasalanan mo ate. Tinatanong lang kita kung may ginawa ka. Ayan na naman tayo eh. At ano naman ang ginawa ko? Nilagyan ko ng gayuma ang pagkain niya. Ate. Ano? Ano ba talaga gusto mong marinig? Gusto kong marinig ang totoo. Ito na ang totoo. Nagbago siya dahil gusto niya. Dahil takot siyang mawala ako. O dahil may tumutulak sa kanya. Grabe ka naman. Parang sinasabi mong minanipula ko siya. Hindi ko sinasabi. Pero parang ganun ang nangyayari. Alam mo Lloyd, minsan ang problema sa'yo, masyado kang pakialamero. Alamero ko kasi pamilya natin siya. At asawa ko siya. Kaya nga dapat mas maingat ka eh. O baka naman kasi ikaw talagang dahilan kung bakit ganyan siya. Mag-ingat ka sa sinasabi mo Lloyd. Mas natatakot ako sa mga hindi mo pa sinasabi ate. Tama na nga, ayoko ng pag-usapan to. Hindi pa tapos to para sa akin. Tapos na at mas mabuti kung tumigil ka na sa pagdududa. Hanggat nakikita kong hindi na siya normal, hindi ako titigil. Di wag, pero wag mong pakialaman ng asawa ko. Hindi ko papakialaman, babantayan ko. Di gawin mo yan kung gusto mo. Gagawin ko, dahil may mali ate, at alam mo yun. Ewan ko sa'yo Lloyd, ako ang kapatid mo pero parang hindi ka masaya sa nangyayari sa akin. Diyan ka na nga. Lumipas pa ang ilang pang mga araw at sa bawat araw na dumadaan, mas lalo kong nararamdaman ang kakaibang pagbabago kay Ethan. Hindi na ito simpleng lambing o pagsunod. Ang tingin niya sa akin ay puno na ng takot at pangangailangan. Na parabang kapag nawala ako sa paningin niya, nawawala rin ang mundo niya. Sinusundan niya ako sa kahit na anong parte ng bahay. Nagigising sa kalagitnaan ng gabi para lang tiyakin na katabi pa rin niya ako. Nawala na ang normal na kilos.
Napalitan ng isang tahimik ngunit nakabibinging pagkahumaling niya sa akin. Isang umaga, nagising ako sa isang mabahong amoy na tila nabubulok at nang lingunin ko si Ethan ay nakita ko itong nanginginig at namumutla. Ang baho naman. Ethan, ano yan? Anong problema, ha? May nangyari ba sa'yo? Erin, tulungan mo ako. Hindi ko alam ang nangyayari sa akin eh. Ang sakit ng ulo ko. Parang may puputok na ugat eh. Umupo ka nga. Huwag kang gagalaw. Bakit ganyan ka kaputla? Nahihilo ako. Tapos may naamoy ako na kahit wala naman. Akala ko galing sa labas. Pero parang nasa loob ko eh. Anong ibig mo sabihin na nasa loob mo? Hindi ko alam eh. Basta mabaho. Parang nabubulok. Tapos bigla akong gininaw kahit pawis na pawis ako. Kagabi okay ka pa. Ano ba kasi ginawa mo? Wala. Natulog lang ako. Pero hindi ako makatulog na maayos eh. Paulit-ulit kang pumapasok sa isipan ko. Normal yun dahil asawa mo ko. Hindi ganito dati. Ngayon parang kapag pumikit ako, nawawala ka, tapos kinakabahan ako, natatakot ako. Bakit ka matatakot? Kasi pakiramdam ko kapag nawala ka, may mangyayaring masama eh. Ethan, huwag ka nga magdrama. Hindi ako nagdadrama. Totoo to. Kagabi, akala ko may gumagapang sa braso ko eh. Ano, may nakita ka? Wala, pero ramdam ko, parang may gumagalaw sa loob ng balat ko. Tigilan mo yan, lalong sasakit ang ulo mo. Hindi ko kayang tigilan eh. Kahit anong gawin ko, bumabalik. Tapos naririnig ko ang boses mo kahit wala ka sa tabi ko. Anong sinasabi mong boses? Na huwag kitang iiwan, na kailangan kitang sundin, na kapag sinuway kita masasaktan tayo pareho. Sinong nagsasabi niyan? Ikaw ang boses eh. Hindi ako nagsasabi niyan. Pero ikaw ang naririnig ko. Aray! Mga braso ko parang bumibigat. Hindi ako makahinga, Erin. Tulungan mo ako. Diyos ko naman. Sandali lang. Tatawagin ko lang si Lloyd. Hihingi ako ng tulong. Saglit lang ha. Bilisan mo na. Panangawa mo na. Iligtas mo ako. Tumayo ako kabanong at lumabas ng kwarto namin. Pumunta ako sa kwarto ni Lloyd at kinatok ito ng malakas. Natataranta na ako kaya bago pa man siya magsalita ay agad ko siyang hinila papunta sa kwarto namin. Halatang nagtataka naman siya pero agad naman siyang sumunod sa akin. Nang makarating kami sa kwarto ay wala nang malay si Ethan at sobrang pamumula ng katawan nito. Ate, ano nangyari niya kay kuya? Bakit ganyan na itsura niya ha? At ano naman yung kamay na yun? Ang baho! Nakakasuka! Hindi ko alam. Bigla na lang siya naging ganyan eh. Nagising na lang ako sa amoy tapos nakita ko na siya na ganyan. Kung hinihintay natin, dali na natin siya sa ospital. Pero walang bantay si Yesha. Paano naman siya? Isasama ba natin? Alam mo, te, diyan ka na nga lang. Ikaw magbantay kay Yesha. At ako na lang ang magdadala kay kuya sa ospital. Sige Lloyd, bilisan mo na. Nag-aalala na ako. Akay-akay ni Lloyd si Ethan palabas ng bahay. Pumunta naman ako sa kwarto ni Yesha at tinabihan siya. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Ethan pero kinakabahan ako. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko ay konektado ito sa akin. Nagising ako sa malalakas na katok mula sa labas ng bahay. Tiningnan ko kung anong oras na at nakitang 12:00 na ng hating gabi. Tumayo ako at ayaw ko sanang buksan ang pinto. Pero bigla akong nakarinig ng isang pamilyar na boses. Buksan mo to, Erin! Alam ko nandiyan ka! Huwag ka magtago sa akin! Papasukin mo ako! Kailangan kita makita ngayon din! Ethan? Anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? 12:00 na ng gabi. Ayos ka na ba? Bakit ka nandito? Nasaan si Lloyd? Hindi ba't kasama mo siya kanina? Tumakas ako! Hindi ko na kinaya! Kahit anong pilit kong huminga! Kahit anong gawin ko! Hindi ako mapakali kapag wala ka sa harapan ko! Parang may humihila sa loob ko palabas ng ospital! Papunta sa'yo! Yakapin mo ako, Erin! Ngayon na! Ethan, sandali lang.
Bakit ganyan ka magsalita? Iba ka na naman. Ano nangyari sa'yo? Kanina lang hirap ka. Ano bang... Huwag ka na magtanong, halika rito! Iyakapin mo ako! Kapag niyakap mo ako, tumatahimik ang bulong sa tenga ko. Kapag hindi, parang paulit-ulit na lang akong binubulabog. Sige, sandali lang. Ano ba yung amoy na yon? Ethan, ang baho! Parang may nabubulok! Naaamoy mo rin pala. Akala ko ako lang eh. Ilang araw ko nang naaamoy ito eh. Erin, akala ko normal lang. Akala ko bahagi yan ng pagbabago ko. Anong pagbabago? Hindi yan normal. Bakit ganyan ang itsura mo? Ang putla mo tapos nanginginig ka pa. Paano ka ba nakapunta rito? Kasi malakas na siya eh. Kanina mahina pa. Pero ngayon malinaw na ang utos niya. Sinong niya, Ethan? Kanino ka ba nakikipag-usap? Tumigil ka! Huwag mo akong pilitin magsalita. Ayun yung tinatanong ko yan. Ethan, tingnan mo ko. Ako to, asawa mo. Wala kang kausap na iba. Alam ko kung sino ka. Kaya nga nandito ako eh. Dahil ikaw ang sentro. Ikaw ang dahilan kung bakit ako ganito. Bakit parang may gumagalaw sa leeg mo? Ethan, may parang umuusli sa balat mo. Dahil kumakapit sila at tuwing lumalayo ko sa iyo, lalo silang nagagalit. Kapag malapit naman ako sa iyo, kalmado sila. Eh, sino ba sila? Huwag mo naman ako takutin ng ganyan, Ethan, oh. Ano ba? Tatakot ka sa akin? Hindi ka dapat matakot dahil alam kong gusto mo ito. Gusto mong ganito ako, di ba? Kaya huwag ka na magpumilit. Hindi! Lumayo ka sa akin! Tigilan mo ako! Hindi ikaw ang asawa ko! Ako ito. Wala nang iba, Erin. Ako ito ang asawa mo. At hindi ako pwedeng lumayo sa iyo dahil masasaktan ako. Lumayo ka! Ano ba? Bakit may mga insektong lumalabas sa tenga mo? Layuan mo ako, Ethan! Hindi nga sabi ako pwedeng lumayo sa iyo eh. Dahil masakit eh. Ah! Mga ipis ba yan? Nakakadiri! Ethan, lumayo ka muna! Saan ka pupunta? Bumalik ka dito, Erin! Mabilis akong tumakbo papunta sa kwarto ni Yesha at nilak ito. Kumutok naman ng malakas si Ethan mula sa labas. Hinarangan ko ito ng mabibigat na bagay at nagdasal na sana ay umalis na siya. Maya-maya lang ay nawala na ang mga kalabog sa labas. Sinusubukan kong tawagin ang pangalan ni Ethan pero wala nang sumasagot kaya dahan-dahan kong binuksan ang pinto at dito ko nakitang wala na nga si Ethan. Wala na rin ang bakas ng suka niya at sarado na ang pinto sa labas ng bahay. Huminga ako ng malalim at bumalik sa kwarto ni Yesha. Sinubukan kong magpahinga, tuluyan na nga akong nakatulog. Kinabukasan, nagising ako dahil sa katok sa labas ng kwarto at nang buksan ko ito'y nakita ko si Lloyd. Lloyd, buti naman at nandito ka na. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kagabi si Ethan, pumunta siya rito. Nakakatakot siya. Ate, makinig ka sa akin na mabuti ah. Paano pupunta si kuya dito eh? Nasa ospital siya kagabi. Bantay sarado ko siya buong gabi. Hindi ako umalis sa tabi niya, kahit isang minuto. Ha? Pero Lloyd, narinig ko ang boses niya kaya binuksan ko. Hindi naman ako pwedeng magkamali. Ate, sinugod nga siya sa emergency room kasi nahihirapan na siyang huminga eh. Kaya hanggang madaling araw, andun siya. At kagaya nga ng sabi ko, ako mismo nagbantay sa kanya kaya imposible naman ang sinasabi mo. Ha? Panaginip lang ba yun? Pero bakit parang totoo? Dahil pagod ka, dahil pukot ka, at dahil sobra nang iniisip mo. Minsan, ang utak natin gumagawa ng eksenang akala natin totoo eh. Lloyd, nung nakita ko siya, nanginginig siya tapos may amoy siyang hindi maintindihan. Hinawakan niya pa ako. Ate, pakinggan mo nga sarili mo. Kung totoo yan, hindi nakita ko rin. Pero wala eh. Hindi umalis si kuya sa ospital. Pero gising talaga ako noon eh. At alam kong hindi talaga panaginip yun. Nag-hallucinate ka na. Kapag stress ka kasi, pwede ka magkaganon eh. Kung ganun,
Ano raw ang nangyari kay Ethan? Ha? Bakit bigla siya naging ganun? Allergy daw yun. Kaya naging ganun siya. Namumutla at nanginginig. Niresitahan na naman ng doktor kaya wala na tayong dapat na ipag-alala. Mabuti naman kung ganun. Makakahinga na ako ng maluwag. Oo, basta paiinumin lang daw siya ng gamot para naman maging mabuti na yung pakiramdam niya. Nasaan ba siya ngayon? Natutulog sa kwarto niyo. Puntahan mo na lang siya. Sige, salamat sa pagtulong ha. Sumangulang siya at ako naman ay pumunta na sa kwarto namin ni Ethan. Pinagmasdan ko siya habang mahimbing na natutulog. Iniisip kung panaginip ba o baka imahinasyon ko lang ang naganap kagabi. Napansin ko ring may mga pantalpa ng kung ano sa mukha niya. Tumabi ako sa kanya at niyakap siya at tuluyan na akong nakatulog sa higpit ng pagkakayakap ko sa kanya. Gabi na naman nang magising ako at nang malingat ako, napansin kong nakatali ako sa kama at si Ethan ay nasa paanan ko para may kung anong ginagawa. Ethan! Ayan ka na naman ha? Ano ba itong ginagawa mo sa akin? Pakawalan mo ako! Tumahimik ka lang, Erin. Huwag kang gagalaw. Masasaktan ka kapag nagpumiglas ka. Nasasaktan na nga ako eh! Bakit mo ako tinalian? Ano ba kasi nangyayari sa'yo? Kailangan lang ito para hindi ka umalis at manatili ka rito sa akin. Ethan, pakinggan mo ko. Asawa mo ko. Hindi mo pwedeng gawin to. Asawa kita, oo. Kaya nga hindi ka pwedeng mawala eh. Hindi ka pwedeng kunin ng iba. Hindi ka pwedeng umalis. Wala akong balak umalis. Pakawalan mo ako ngayon na. Huwag ka magsinungaling. Alam ko natatakot ka at gusto mong tumakbo palayo sa akin. Natatakot ako dahil sinasaktan mo ako. Dahil parang hindi na talaga ikaw yan. Ako pa rin naman to ah. Walang nagbago. Asawa mo pa rin ako, di ba? Mahal mo ako kaya ipapadama ko sa iyo ang buong pagmamahal. Buo? Nakakatakot ka na, Ethan. Tingnan mo ang sarili mo. Wala namang mali sa ginagawa ko, Erin. Pagmamahal to. Ano yung hawak mo? Bakit ka may garapon ng insekto, ha? Anong gagawin mo? Handog ko to para sa iyo dahil mahal kita. Ano? Pakawalan mo ako! Ayoko niyan! Tulong! Tulungan niyo ako! Shh! Saglit lang to. Huwag ka nang maingay. Bakit ka lumalapit? Lumayo ka sa akin! Ano ba? Tigilan mo ako! Nakita ko siyang lumapit sa akin at binuksan ang garapon ng insekto. Nakita kong binuhos niya ito paakyat sa katawan ko. Hanggang sa makapunta ito sa bibig ko at tuluyan na akong nawala ng malay. Nagising na lang ako kinaumagahan na wala na ang tali. Walang bakas ng kahit na anong insekto at ang tanging nakita ko lang sa tabi ko ay si Ethan na dumami ang pantal sa muka at sobrang init pa rin ang katawan. Ethan, hayop ka! Bigla ka na namang may sakit ngayon pagkatapos mong gawin sa akin yung kagabi? Ano mong sinasabi mo dyan, Erin? Bakit nga galit na galit? Ang sakit pa rin ng ulo ko. Parang puputok na naman eh. Huwag mo akong lokohin! Akala mo makakalusot ka? Tinali mo nga ako eh! Nilagyan mo pa ako ng kung ano-ano! Tinali? Erin, hindi ako makatayo mula kagabi. Tingnan mo ako, nanginginig pa rin ako. Huwag ka magpaawa! Nakita kita! Hawak mo pa ang garapon ng mga insekto at yun ang ibinuhos mo sa akin. At hanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin ang mga insektong gumagapang sa akin. Erin, pakiusap, hindi ko alam ang sinasabi mo. Kagabi nilalagnat ako. Ikaw pa nga ang tinatawag ko eh. Sinungaling! Nakita ko kung paano mo ako dahan-dahang lapitan at takutin. Paano ko naman magagawa yun? Halos hindi nga ako makagalaw. Paano ko tatayo ng ganong oras, Erin? Ayos ka pa ba? Huwag mo akong tanungin ng ganyan. Anong pinaparating mo? Na nababaliw at nawawala na ako sa sarili? Bakit hindi mo gagawin yun sa'yo? Mahal kita, Erin. Mahal? Ganito ba magmahal? Halos hindi na ako makahinga kagabi. Erin, kung may nangyari man sa'yo, hindi ako yun. Hindi ko kaya. Kaya mo! Ang lakas mo kagabi! Ibang-iba ka! Ibang-iba? Erin, tingnan mo nga ako ngayon. Hindi pa rin ako makagalaw na maayos. Huwag mong baliktarin ang usapan. Alam mo ang ginawa mo. Natural, kasi wala ka sa sarili mo. Hindi ako baliw.
Baka ikaw nga ang nababaliw eh. Ano? Ako pa? Ang galing mo naman talaga. Parang awa mo naman na, Erin. Hayaan mo na muna ako. Kailangan ko ngayon ng pahinga at hindi ng sermon mo. Natahimik ako sa sinabi at nagsimulang kwestiyonin ang sarili ko kung totoo ba ang nakita at naranasan ko o baka guni-guni ko lang yon pero ramdam ko na totoo lahat. Tumayo ako, nagilamos at nag-ayos na dahil bala kong bumalik kay Danica para ipaalam sa kanya lahat ng nangyayari at baka may kinalaman ito sa ginawa namin kay Ethan. Nang makarating ako sa bahay nila Danica, ay agad naman niya akong pinapasok. Pinaupo at tinandaan ng kape. Anong sadya mo, Bes? May problema na naman ba sa inyo ni Ethan? Bes, nagkasakit si Ethan. Ha? Anong sakit naman yun? Wala naman tayong ginawang masama sa kanya kundi paamuin siya, di ba? Hinang-hina siya tuwing umaga, Danica. Halos hindi makatayo. Pero pagsapit ng gabi, nag-iiba siya. Nag-iiba paano? Parang hindi na siya si Ethan. Baliw na baliw siya sa akin, oo. Pero hindi yung normal. Nakakatakot. Nakakatakot? Eh di ba gusto mo yun? Di ba gusto mo maging mahal na mahal ka ni Ethan? Oo, gusto kong mahal niya ako pero hindi sa ganitong paraan. Ano bang ibig mong sabihin sa ganitong paraan? Parang gusto niya akong angkinin? Parang pag-aari niya ako? Parang kaya niya akong patayin para lang hindi ako mawala? Erin, hindi ba parang sobra na yung iniisip mo? Hindi ko iniisip lang lahat ng ito, Danica. Nakikita ko at nararanasan ko. Sigurado ka ba riyan? Oo, tuwing gabi may ginagawa siya sa akin pero tuwing umaga naman wala siyang maalala. Baka stress ka lang sa mga nangyayari sa paligid mo, Bes. Hindi lang stress to dahil may mga bagay ako nakikita, naaamoy at nararamdaman. Erin, Bes, pakinggan mo sarili mo. Hindi ba parang hallucination na yan? Hindi pwede. Parehas kayo ni Lloyd ng sinasabi sa akin. Bakit hindi pwede? Kasi totoo lahat yun. Ramdam na ramdam ko eh. Maraming tao ang nakakaramdam ng totoo kahit hindi naman talaga. Hindi mo ba ako pinaniniwalaan, Danica? Sa'yo lang ako nagsasabi kasi alam kong ikaw ang pinakaunang maniniwala. Hindi naman sa hindi ako naniniwala pero ano bang gusto mong gawin ko? Itigil na ba natin ang ginagawa natin kay Ethan? Para naman maging ayos ka na? Ayoko naman itigil dahil alam kong babalik na naman kami sa dati. Mas maayos nga ngayon na kahit ganyan siya, hindi naman siya kumukontra sa lahat ng gusto ko. Ang problema ko lang ay ang sakit nga niya at ang mga nangyayari tuwing umaga. Oh, ayaw mo naman pala kasi nga maganda naman ang epekto sa'yo. Kung ako sa'yo, Bes, sarili mo na lang ang tulungan mo. Tulungan? Paano naman, ha? Ikaw na dapat ang magpatingin sa doktor, Bes. Ha? Bakit ako? Dahil baka sa sobrang stress mo na, malaki na ang epekto sa'yo. Baka nababaliw ka na. Pero hindi ako baliw, Danica. Totoo lahat ng sinasabi ko. Kailangan mo na nga ng tulong, Erin. Ayaw mo namang itigil, di ba? Di humingi ka na ng tulong sa mga profesional. Pero sabi mo nga magiging maayos lahat, di ba? At naging maayos naman, di ba? Sumunod si Ethan at minahal ka naman niya at inalagaan ka. Sobra na lahat ng to. Kaya nga tinatanong kita kung anong mas gusto mo. Itigil na o tulungan na lang ang sarili mo. Ano? Pero alam mo naman na ang kahihinatnan kapag tinigil natin, di ba? Ikaw ang bahala. Sige, magpapatingin na lang ako sa doktor dahil baka nga kung ano-ano na ang naiisip ko. Yun naman pala O sige na, Bes. Kailangan mo yan ngayon dahil kung ano-anong nakikita mo. Umalis ako sa bahay ni Danica na mas mabigat ang dibdib kaysa pagdating ko roon. Magulo ang isip ko. Paulit-ulit kong naririnig ang mga sinabi niya sa mga nakita at naranasan ko. Sa bawat hakbang pauwi, sinusubukan kong paniwalaan na baka pagod lang ako. Baka ako ang may mali. Pero kahit anong pilit kong pakalmahin ang sarili ko, may malamig na kaba na hindi maalis. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng katahimikan. Nakita ko si Ethan mas namumutla, mas maraming pantal sa muka, at mas mainit ang katawan kaysa sa dati. Halos hindi na siya makapagsalita.
parang inihingal sa bawat hinga. Doon ko napagtanto na hindi na pwedeng ipagpaliban pa. Kinabukasan, ginawa ko na ang desisyon ko. Nagpunta ako sa doktor. Sumailalim sa mga pagsusuri at sinagot ang lahat ng tanong. Lumabas ang resulta na malinaw at tahimik na parang sampal. Wala akong sakit sa utak, wala akong kondisyon, at wala akong dahilan para mag-isip o makakita ng hindi totoo. Kung ganon, iisa lang ang ibig sabihin, hindi guni-guni ang lahat ng nangyari. Gabi-gabi akong natatakot sa posibleng gawin ni Ethan sa akin, kaya may pagkakataon na sa kwarto na ni Yesha ako madalas matulog o di naman kaya sa kwarto ni Lloyd. Lloyd, may itatanong sana ako sa iyo eh. Pero sana wag mo munang isipin na may masama akong ibig sabihin. Naniniwala ka ba sa karma? Yung tipong kahit gaano mo itago, babalik at babalik pa rin sa'yo? Oo naman ate, naniniwala ako ron. Pero bakit parang ang bigat ng tanong mo? May nagawa ka ba na kinatatakutan mong balikan ka? Hindi ko sinasabing may nagawa ako. Hindi ko rin sinasabing wala. Gusto ko lang malaman kung naniniwala ka na may kapalit ang mga desisyon na ginagawa natin kapag desperado tayo. Ate, hindi normal ang ganitong tanong, lalo na't gabi na at nandito ka na naman sa kwarto ko. May kinalaman ba to kay kuya? Siguro, may kinalaman sa lahat. Sa mga bagay na ginagawa natin kapag pakiramdam natin wala na tayong ibang choice kundi ang lumapit sa kung anong magbibigay ng kontrol. Kontrol? Ate, parang lumalayo ka na sa simpleng usapan ah. Ano kinokontrol mo? Hindi tao, kundi sitwasyon, damdamin. Yung pakiramdam na hindi ka pinapakinggan at gusto mo lang na sa wakas, ikaw naman ang masunod. Ate, kung tungkol to kay kuya, sabihin mo na lang ng diretsyo. Mas natatakot ako kapag paikot-ikot eh. Natatakot din kasi ako, Lloyd, kaya nga ako nandito eh. Kaya gabi-gabi akong hindi makabalik sa kwarto namin kasi pakiramdam ko may mali na akong ginawa kahit hindi ko naman sinasadya. May mali kang ginawa o may maling nangyayari? Minsan, hindi mo na rin alam ang pinagkaiba. Akala mo inaayos mo ang buhay mo pero unti-unti pala itong nasisira. Ate, may tinatago ka eh. Ramdam ko yan. May mga bagay lang na mas madaling kimkimin kaysa aminin, lalo na kapag alam mong hindi na mababawi. Hindi mababawi dahil may naapektuhan. Dahil posibleng may magdusa at ayoko may madamay sa mga desisyon kong ginawa ko lang dahil pagod na ako masaktan. Ate, kung may kinalaman niya sa kalagayan ni kuya, sabihin mo na ah. Asawa mo siya. Alam ko, kaya mas lalo ako natatakot kasi baka ako ang dahilan kung bakit siya ganito ngayon eh. Dahilan? Ate, hindi ka sanhi ng sakit ni kuya. Paano kung hindi sakit ang lahat ng ito? Paano kung reaksyon lang ng mga bagay na hindi ko dapat ginulo? Anong ibig mo sabihin sa ginulo? Halimbawa lang na may mga pinto na hindi mo dapat buksan kahit gaano ka kadesperado. Ate, wag mo kong ilagay sa ganitong posisyon ah. Parang sinasabi mong may ginawa kang alam kong mali. Hindi ko alam kung mali. Noon pakiramdam ko tama eh. Ngayon, hindi na ako sigurado. Ate, kung may konsensya kang bumabagabag sa'yo, mas mabuting harapin kaysa itago. Pero, sandali. Ang sakit ng tiyan ko. Lloyd, parang may humihila sa mga laman loob ko. Ha? Anong nangyayari sa'yo? Bigla ka nalang namutla. Umupo ka nga muna, ate. Hindi. Parang hindi sapat ang upo. Parang gumagalaw. Lloyd, may mali. Gumagalaw? Ate, kalma lang ah. Baka nervous lang yan. Huminga ka ng malalim. Hindi to nervyos. Ramdam ko. Parang may kumikirot sa loob ko. Ate please, kalma lang. Saglit, kukuha nga ako ng tubig. Huwag na, Lloyd. Ano yan? Bakit gumagalaw? Ate, mga insekto yan. Ano nangyayari sa'yo? Lloyd, tulungan mo ako! Teka lang, dapat kong gawin. Tatawag ba ako ng doktor ha? Ano? Gusto mo, tubig? Sabi mo lang sa akin kung paano kita matutulungan. Hindi ko alam pero parang babagsak na ang mga mata ko. Saka ang amoy na yan. Parang
Parang amoy na lagi kong naaamoy kay Ethan. Ha? Ate naman, huwag ka namang manakit ng ganyan. Pero oo nga, ang baho. Diyos ko naman ate, ano bang nangyayari sa inyo ni Kuya? Sabi mo na kasi para matulungan kita. Erin, nandiyan ka ba? Nararamdaman kong nandiyan ka eh. Buksan mo to! Ha? Magaling na si Kuya? Huwag mong buksan, Lloyd. Hindi siya yan. Hindi siya ang may kontrol sa katawan niyang yan. At ano naman ang ibig mong sabihin? Saka ko na ipapaliwanag. Alam ko na kung bakit ako nagiging ganito. Bubuksan niyo ba to? O sisirain ko itong pinto? Ethan, huwag ka muna manggulo ngayon. Parang awa mo na. Ako ang mas nahihirapan dito kaya layuan mo muna ako. Kailangan ko ng tulong, Erin. Tulungan niyo ako. Ang gulo-gulo. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Baka kailangan naman kasi ng tulong talaga eh. Saglit kuya ah. Huwag, Lloyd. Bakit ganyan ang itsura mo, Ethan? Ano nangyayari sa'yo? Kuya, bakit ka ganyan? Parang nilalamon na ng insekto yung buong katawan mo. Dahil ito na ako ngayon at wala na kayong magagawa. Ang mga insekto na nasa loob ni Erin, ngayon ay nagsisimula ng kainin ng loob niya hanggang sa mamatay siya. Hindi ikaw yan, Ethan. Hindi ikaw yan. Kung sino ka man na nasa loob ni Ethan, layuan mo ang asawa ko. Ethan, anong ginagawa mo? Huwag ka lalapit. Hindi ba ito ang gusto mo? Hindi ba hiniling mo na maging ganito ako? Dahil masyado mong gustong ikaw ang kinakawaan ng mga tao. Ikaw ang gumawa sa akin ito. Hindi totoo yan, Ethan. Hindi ko hiniling na maging ganyan ka, na maghirap ka. Ang gusto ko lang naman ay... Iisa lang din ang ibig mong sabihin kaya eto na. Ibibigay ko sa iyo ang gusto mo na maging kawawa sa lahat ng tao. Papatayin kita. Kuya, wag! Bitiwan mo ako. Kundi pati ikaw, papatayin ko. Kuya, magulos tili ka. Si ate Erin yan. Asawa mo yan. Huwag mo siyang sasaktan. Aray! Lloyd! Ethan, please! Lumayo ka sa akin! Ayoko pa mamatay! Ah! Wag! Aray! Bakit mo ako inampas? Dahil sasaktan mo si ate. Ito pang sayo. Tama na, Lloyd. Tama na. Hindi ko kasalanan lahat ng ito. Si Ethan, siya ang may kasalanan. Gusto ko lang namang mahalin niya ako eh. Tiningnan lang ako ni Lloyd at hindi na siya nagsalita pa. Inakay niya si Ethan na nawala ng malay palabas ng kwarto niya habang ako ay biglang nagtuloy ng pagsusuka ko. Kakaiba ito sa normal na suka dahil ang laman nito ay insekto at itim na likido. Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari dahil nawalan na ako ng malay pero nang magising ako ay nasa kama na ako ng kwarto namin ni Ethan. Madilim, walang ilaw at si Ethan ay mahimbing na natutulog sa tabi ko. Sinubukan ko siyang yugyugin pero hindi ito gumagalaw. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng kakaibang tunog na parang may mga maliliit na bagay na umiikot sa buong kwarto. Nang ilibot ko ang tingin ko, ay nakita ko sa damakbak na mga insekto na isa-isang nag-aakyatan sa kama at pumapasok sa bibig at mata ni Ethan. Ethan! Anong nangyayari sa'yo? Ay, Diyos ko! Tulungan niyo kami! Ang asawa ko! Ang asawa ko! Ethan! Bakit ganyan ang itsura mo? Kasalanan mo lahat ng ito, Erin. Hindi ka ba nakukonsensya? Tingnan mo ang itsura ko. Unti-unti na akong nilalamon ng epekto ng ginawa mo. Ha? Wala akong ginawa sa'yo. Ano ba pinagsasasabi mo? Teka, bakit parang nagkakaroon ng butas-butas ang mukha mo? Ano ba nangyayari, ha? Walang ginawa. Alam mo ang ginawa mo sa akin, Erin. Huwag mo nang itanggi. At ito para sa'yo. Ano yan? Mga insekto ba yan? Bakit mo sinusuka? Buhay? Oo. Ikaw ang nagbigay ng permiso sa kanila para gawin akong ganito kaya dapat mo lang sisihin ang sarili mo. Ikaw ang may kasalanan ng lahat.
Lumayo ka sa akin! Layo! Huwag kang lalapit! Bakit hindi ako makagalaw? Ano ba? Ah! Malapit ka ng singilin ng ginawa mo sa akin, Erin. Unti-unti ka nang lalamunin ng kasalanan na binuo mo. Sinabi nang wala akong ginawang kasalanan sa'yo! Huwag mo ako sisihin! Hindi ka pa rin marunong magsabi ng katotohanan. Mabuti na lang, hindi mo na kailangan magtago pa eh. Mula ngayon, makakasama mo na ako sa ganitong kalagayan. Kasi ikaw din naman ang may kasalanan kaya dapat lang na pareho tayong mahirapan. Maawa ka naman sa akin, Ethan. Nahihirapan ako ngayon. Hindi lang ikaw kaya parang awa mo na. Pabayaan mo na ako. Maawa ka sa akin. Awa? Bakit ako maaawa sa taong wala namang konsensya at awa? Ikaw ang nagsimula ng lahat kaya tapusin mo. Kung hindi mo kayang tapusin, ako gihila sa iyo pababa ng impyerno. Wag! Ate! Uy! Anong nangyayari sa iyo? Uy! Gising! Lloyd? Nasaan ako? Nasaan si Ethan? Nandito ko sa kwarto ko. Ang dami mo pa rin sugat oh. Nagbubukol-bukol na ang iba. Ano kung nangyayari at sumisigaw ka habang natutulog? Nanaginip ako na kinukuha ko ni Ethan. Sinisisi niya ako. Ate, kung nahihirapan ka na kasi, pwede bang sabihin mo na sa akin ang nangyayari? Kung anong ginawa mo kasi paano kita matutulungan kung hindi ka naman nagsasabi sa akin? Hindi ko naman kasi talaga kasalanan eh. Si Ethan, siya ang may kasalanan. Ang gusto ko lang naman ay mahalin niya ako sa paraang gusto ko pero hindi niya maiparamdam sa akin yun. Pero nangyari ha? Pati ikaw nagkakaroon ka na rin ng sakit na hindi naman maipaliwanag. Mga insekto. Ate, magsabi ka nga sa akin para matulungan kita. Ano ba kasing sasabihin ko sa'yo? Wala naman akong ginawa ah. Bakit parang ako sinisisi mo? Ako ba ang may kasalanan? Aba't malay ko kung bakit naging ganito rin ako. Hindi ba't si Ethan ang may sakit? Bakit ako may kasalanan at parang siya walang problema sa kanya? Hindi ko sinasabing wala siyang problema. Pero hindi pwedeng siya lang palagi ang may mali. Hindi rin pwedeng ikaw lang ang laging biktima. Bakit mo ba siya pinagtatanggol ha? Ako naman ang kapatid mo ah. At saka wala ka namang alam sa nangyayari kasi wala ka namang asawa. Kaya hindi mo naiintindihan kung gaano kasakit ang pakiramdam na hindi ka mahalin ng taong dapat ay nagmamahal sa'yo. Ate, minsan, sa sobrang kagustuhan nating mahalin, hindi na natin napapansin kung saan lang ang tama eh. Saka wala naman atang mali kay kuya eh. Nakikita ko naman na nagsusumikap siya para sa'yo. Pero hindi lang talaga sapat lahat para sa'yo. At yun eh, mali mo na. Hindi na sa kanya. Mali bang gustuhin kong ako ang angat? Mali bang gustuhin ko na ako ang sambahin at sundin niya? Sabi mo na nga sa akin ate, ano bang ginawa mo? Sige na! Oo na! May pinagawa ako kay Danica dahil lang sabi niya magiging sobrang mahal ako ni Ethan. Pero hindi ko alam na magiging ganito ang epekto sa amin. Ano? Ginawa yun? Dahil kasalanan ni Ethan. Hindi niya ako minamahal. Kulang lahat ng binibigay niya sa akin. Ako na lang palagi ang ginagawa niyang masama. Dahil palagi mong nilalagay ang sarili mo sa sitwasyon na alam mong mahihirapan ka. Dahil akala ko nga, Kasalanan mo ngayon. Ikaw ang may kasalanan at hindi si kuya. hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko lang talaga maramdaman na mahal niya ako. Kahit na mahal ka niya, hindi pa rin sapat yun para sa'yo. Dahil iba ang standards mo eh. Kaya kahit anong pagsisikap ng tao, baliwala lang sa'yo. Sige na, kung kasalanan ko talaga lahat ng ito, tinatanggap ko na kaya tulungan mo na ako. Ayoko na ng ganito. Hindi na ako komportable sa ganitong sitwasyon. Maya-maya itatawag na ako sa albularyo. Sana naman matuto ka na ate. Hindi lahat ng bagay dapat mong baguhin dahil lang sa gusto mo. Iniwan niya ako sa kwarto kabanong. Natulala na lang ako sa sinabi niya sa akin. Hindi ko alam kung tama pa ba ang ginagawa ko pero kailangan kong sabihin kahit kay Lloyd man lang para matulungan niya ako. Maya-maya lang ay bumalik na siya na may kasamang isang matanda na may dalang bag.
Umupo siya sa tabi ko at dahan-dahang nilapag ang mga gamit niya sa mesa sa tabi ng kama na hinihigaan ko. Iha, alam ko na agad na may masamang nangyayari sa bahay na ito. Ang bigat ng enerhiya na pumapalibot sa bahay na ito. Ano po bang ibig niyong sabihin na mabigat ang enerhiya dito sa bahay? Huwag ka na nga magtanong pa, Lloyd. Alam mo naman ang ibig sabihin niya eh. Halata naman sa sitwasyon ko, di ba? Hirap na ako. Hindi lang nga ikaw ang nahihirapan kayo ni Kuya Ethan. At sino pa bang may kasalanan kung bakit kayo ganyan ngayon? Hindi ba ikaw? Huwag muna kayong magsalita, iho. Makinig muna kayo sa akin. Ang ginawa mo, iha, ay may simula at may balik. Ang sinimulan mo, hindi mo tinapos ng tama. Ano pong ibig sabihin na sinimulan pero hindi tinapos? May hiniling, may ipinilit, may kapangyarihang nilapitan para baguhin ang loob ng tao. Kapag ang hangarin ay kontrol, ang balik ay pagkasira. Hindi ko naman po talaga ginustong masira siya. Gusto ko lang po na mahalin niya ako sa paraang gusto ko, na makinig siya at hindi kontrahin ang mga gusto ko. Ang pagmamahal na pinipilit, nagiging gapos, at ang ginapos kapag kumawala, nananakit. Kaya po ba parang ibang tao na si Kuya tuwing gabi? Oo, dahil ang lumalabas sa gabi ay ang epekto ng ipinilit sa kanyang gawin ng mga iniutos. Pero bakit po sa umaga ay mahina siya na parang may sakit? Dahil may sakit talaga siya. May sumasalbahe sa kanya. Pero wala naman pong gagawa sa kanya noon. Sobrang bait pong tao ng asawa ko. At ang ginawa ko lang naman ay pasunurin siya gamit ang itim na mahika na sinabi sa akin ng kaibigan ko. Sa tingin mo ba ay simpleng pagpapasunod lang ang ginawa sa kanya? Hindi lang yun ang intensyon ng gumawa niyan. Intensyon niyang sirain at wasakin ang isip ng asawa mo. Pero ako po ang mas nahihirapan dito. Paano bang napunta sa kanya ako ang halos hindi makatulog sa ginagawa niya. Lahat ng hiling sa dilim ay may kapalit, iha. Hindi lang asawa mo ang naisirain ng sumasalbahe sa inyo, kundi pati ikaw. Puno ng inggit ang taong gumawa nito sa inyo. Sino? Alam nga naman na si Danica ang tagal na naming magkaibigan. Wala namang nangyaring ganito sa amin noon. Sabi mo ate, sa kanya ka nagpagawa ng pagpapasunod kay Kuya at isa lang ang ibig sabihin niyan. Siya ang sumasalbahe sa inyo. Hindi pwede yung sinasabi mo. Hindi totoo yan. Kaibigan ko si Danica at wala naman siyang ibang intensyon kundi tulungan ako. Tulungan? Tulong pa ba tong ginagawa niya sa'yo, ha? Sana naman matauhan ka. Tingnan mo itsura mo, Ang itsura ni Kuya. Tulong pa ba yan sa'yo, ha, ate? Ano ba naman? Tama na ang pagtatalo nyo. Hindi ito makakatulong sa sitwasyon ninyong mag-asawa. Paano po ba matatapos to? Matutulungan niyo po ba kami, Manang? Oo naman, iho. Aalisin natin ang barang sa katawan ninyo at ibabalik natin ng malala sa gumawa. Sigurado po ba kayong gagaling kami? Oo, iha. Basta't magtiwala ka lang sa akin at ipangako mo na hindi mo na uulitin ang kung ano man ang ginawa mo. Matuto ka ng makontento at tanggapin mo na ang pagkakamali mo. Ang hirap kasi sa'yo, ate. Masyado kang pa-victim eh. Gusto mo palaging ikaw ang kawaan pero hindi mo iniisip ang mga tao sa paligid mo. Pwede ba? Tumahimik ka na, Lloyd. Oo na, tanggap ko na. Dahil na sa akin, kaya nagkaganito. Tama naman na oh. Pwede na ba nating simulan? Sige po. Nanahimik kaming lahat nang magsimula ang pagriritual ni Manang Clara at parang kusa ring huminto ang oras sa paligid. Habang maraan siyang nagdarasal at inaayos sa mga gamit niya, unti-unting may init na gumapang mula sa sikmura ko paakyat sa dibdib. Hindi masakit kagad pero sapat para manghina ako. Maya-maya kabanong, naging kirot yun na parang may hinahatak palabas sa loob ko. Dahilan para mapahawak ako sa aking tiyan at mapangiwi. Ramdam ko ang pawis sa aking noo at ang panginginig ng mga tuhod. Hanggang sa may maramdaman akong parang may gumagapang sa balat ko. Maliliit, magagaan, pero nakakakilabot nang lungunin ko ito
at may mga insektong tila sumusulpot at kusang naglalaho. Habang sa kalaunan ay narinig ko ang sigaw ni Ethan, puno ng sakit at paghihirap kagaya ng sakin. Hindi ko na kinaya ang bigat na aking nararamdaman, kaya inalalayan ako ni Lloyd. Maigpit ang hawak niya sa braso ko habang pilit na nilalabanan ng hilo at sakit. At sa sandaling yon, malinaw sa akin na hindi ito parusa kundi proseso ng paggaling. Masakit, nakakatakot, pero kinakailangan. Aray! Manang! Masakit po! Parang may umiikot sa loob ng tiyan ko. Parang may gumagapang na malamig. Hindi ko na kaya. Huwag kang bibitiw, iha. Ang sakit na yan ay hudyat na gumagalaw na ang itinanim sa inyo. Kapag kumirot, ibig sabihin lumalaban na ang katawan mo. Manang, nanginginig po si ate. Ang lamig ng kamay niya. Normal na po ba ito? Oo, iho. Kapag nilalamig ang katawan, ibig sabihin ay humihiwalay na ang dilim. Huwag kayong matakot, pero huwag din kayong magsasalita ng masama. Parang may umaakyat po, Manang. Parang may gustong lumabas sa lalamunan ko. Nahihilo ako. Huminga ka lang, iha. Isara mo ang mata mo at huwag mong labanan. Ang mas lumalaban, mas nasasaktan. Naririnig ko po ulit si Kuya Ethan na parang sumisigaw na naman siya sa kabila. Hayaan mo siya. Kapag sumisigaw ang ginagamot, ibig sabihin ay tinatanggalan na siya ng kapit ng barang. Magkaugnay ang dinaranas nila. Manang, bakit parang may kumikiliti sa balat ko? Parang may maliliit na paa na gumagapang. Huwag mong pansinin ang mga yan. Sa aking ka lang makinig. Boses ko lang ang pakinggan mo. Manang, natatakot na po ako. Bakit parang bumibigat ang hangin? Dahil nararamdaman na ng gumawa ang nangyayari. Alam na niyang bumabalik ang ipinadala niya. Babalik po? Ibig sabihin, babalik sa kanya lahat ng sakit? Lahat, iha. Walang mawawala. Walang madadagdag. Kung ano ang itinanim, yon ang aanihin. Aray! Mas masakit po! Parang pinipiga ang sikmura ko. Yan na. Huwag kang matakot. Sa sandaling ito, inaalis ko na ang tali sa inyo at ibinabalik sa kamay na naghulma nito. Ibig sabihin po, siya na ang mahihirapan ngayon? Hindi tayo ang nagpaparusa, iho. Ang gawa niya mismo ang babalik at kakain sa kanya. Manang, naririnig ko po parang may umiiyak. Hindi ko alam kung boses ba yun o isip ko lang. Huwag mong pakinggan ang boses na yan dahil ang iyak na yan ay mula sa taong gumawa sa iyo ng masama. Ate, kapit lang ah. Nandito lang ako. Ang sakit pa rin, pero parang may gumagaan at parang may bumibitaw. Unti-unti ka nang gumagaling, iha. Kaya kumapit ka lang. Ilang araw lang ay magaling na kayo ng asawa mo, kaya manghingi ka ng tawad sa kanya sa lahat ng nagawa mo. Pagkatapos ng ritual, tahimik na tumayo si Manang Clara at isa-isa niyang ipinasok sa bag ang mga gamit niya na parang walang nangyari. Ngunit ramdam ko ang bigat na unti-unting nawawala. Bago siya tuluyang lumabas ng kwarto, tumingin siya sa akin. Hindi mahabang titig pero sapat para ipaalala sa akin ang dapat kong gawin. Nang magsara ang pinto, doon ko lang naramdaman ang panghihina ng mga tuhod ko. Agad akong inalalayan ni Lloyd, maingat at dahan-dahan niya akong inihatid papunta sa kwarto namin ni Ethan. Pagpasok ko, bumungad sa akin ang katahimikan. Lumapit ako sa kama at doon ko napansin na ang mga sugat ni Ethan ay hindi na ganoon kasariwa. Ang dating mapula at tila namamaga ay parang nagsisimula ng magsara. Parang may sariling oras na hinahabol ang paggaling. Humiga ako sa tabi niya.
Maingat na inabot ang katawan niyang mainit pa rin, ngunit hindi na nakakatakot. Niyakap ko siya, mahigpit. Wala akong masabi. Sa isip ko na lang, paulit-ulit akong humihingi ng tawad sa mga desisyong ginawa ko, sa mga salitang hindi ko sinabi, at sa sakit na nadamay siya. Lumipas ang ilang mga araw ay tuluyan na kaming gumaling ni Ethan. Balik na sa dati na hindi na siya masyadong dikit sa akin, pero mas maayos na yon kaysa maranasan namin ulit yon. Naisip akong dumalo kay Danica para sana makausap siya ng masinsinan, ngunit nang pagpunta ko sa bahay nila ay sinabi sa akin ng mga tao na umalis na si Danica dahil namatay daw sa bangungot ang lola niyang mangkukulam. Kaya umuwi na lang ako sa bahay at dito ko nakita si Ethan. May hawak na bulaklak at nakangiti sa akin. Para akong kinabahan. Anong meron? Bakit may paganyan ka, ha? Hindi ako sanay na ganyan ka sa akin. Ayos ka lang ba? Wala ba masakit sa'yo? Mahal, pasensya na kung hindi ko na iparanas sa iyong pagmamahal na gusto mo. Pero gusto kong magsimula ulit tayo ng malinis, walang takot at hindi pilit. Saan mo naman nakuha yan? Parang bigla ka na namang nag-iba. Wala namang problema sa'yo eh. Sa akin naman talaga nagsimula lahat. Hindi ko sinasabing ikaw lang ang may kasalanan. May mga pagkakataon na naging sarado rin ako. Hindi kita napakinggan at hinayaan kong maramdaman mong nag-iisa ka. Pero Ethan, hindi tama yung mga ginawa ko. Hindi ko alam kung paano ako humantong doon pero hinayaan kong manaigang nararamdaman ko. Takot din ako, Erin. Takot na baka hindi ako sapat. Kaya siguro pareho tayong napagod. Pareho tayong nasaktan. Sa totoo lang, gusto ko lang maramdaman na mahalaga ako, na hindi ko kailangan magmakaawa para piliin at pakinggan mo ko. Dapat hindi ka na humantong sa puntong yun eh. Kung mas maaga sana kitang niyakap, kinausap, baka hindi tayo napunta sa ganito. Hindi kita sinisisi. Sinisisi ko ang sarili ko dahil imbis na magsabi, nagkimkim ako. Imbis na umamin, nagtago ako at inayos ko sa maling paraan. Salamat sa pag-amin mo. Alam kong hindi madali yan at hindi ko hinihingi ang perpektong sagot. Hinihingi ko lang ang totoo. Natatakot pa rin ako. Natatakot akong baka hindi mo ko mapatawad kapag alam mo na ang lahat. Hindi ko kailangan ng lahat ngayon. Ang mahalaga, nandito ka. Humihinga at handang ayusin lahat ng nagulo. Ethan, patawad. Patawad sa sakit, sa takot, sa mga gabing hindi ka makatulog dahil sa akin. Tinatanggap ko ang sorry mo. Hindi dahil madali, kundi dahil pinili kong maniwala na kaya pa nating maghilom. Pangako, magsasalita na ako. Kapag nasasaktan ako, kapag natatakot ako, sasabihin ko at hindi na ako gagawa ng ikakapahamak natin. Pangako ko ring makikinig ako. Hindi lang kapag tahimik na ang lahat, kundi lalo na kapag magulo. Nakakatakot magsimula ulit. Pero mas nakakatakot pala ang mawala ka dahil sa sarili kong mga desisyon. Hindi kita iiwan ngayon. Hindi dahil hawak kita, kundi dahil pinipili kita. Salamat sa bulaklak, saka sa pagkakataong mailahad ko ang nararamdaman ko. Salamat din sa tapang mong humarap sa sarili mo. Hindi ako perpekto, Ethan. Marami pa akong kailangang ayusin. Hindi ko rin hinahanap ang perpekto. Hinahanap ko ang totoo. At ikaw yun. Kung may sugat pang natitira, haharapin natin ang magkasama. Magkasama, walang lihim na itinatago sa isa't isa ha. Mahal, simula ngayon, pipiliin ko magmahal ng hindi nananakit. At pipiliin kitang mahalin ng hindi ka pababayaan. Mula noon ay unti-unting naging maayos ang samahan namin ni Ethan. Sa mga sumunod na linggo, bumalik ang katahimikan sa bahay. May mga simpleng tawanan, tahimik na hapunan at mga gabing magkatabi kaming natutulog ng walang takot. Akala ko tuluyan ang tapos ang lahat, na ang mga sugat namin ay tuluyan ng naghihilom. Ngunit isang gabi, pareho kaming nanaginip ni Ethan ng iisang masamang panaginip. Si Danica ang nasa gitna nito. Tahimik ngunit may daladalang bigat na hindi maipaliwanag.
Pagkagising namin, pareho kaming balisa at hindi mapakali. Hindi namin maalis sa isip ang panaginip na parang babala. Dahil dito, napagdesisyonan namin ipatawag muli ang albularya upang humingi ng payo at tulong. Gusto naming masiguro na ang kapayapaang nahanap namin ay hindi muling maagaw. Pinuntahan ko po siya dati, pero sabi ng mga tao, umalis na raw siya dahil namatay ang lola niya sa bangungot. Kung ang lola pala niya ang namatay mula sa bangungot, iisa lang ang ibig sabihin niyan, iha. Ang lola niya ang sumalbahe sa inyo. At kung pareho kayong nanaginip, hindi na ito simpleng alaala. Babala na yan. Babala po? Babala sa ano, Manang? Akala namin tapos na ang lahat. Maayos na kami ngayon. Tahimik na ang bahay. Wala na akong nararamdamang kakaiba. Ang katahimikan, iho. Minsan, pahinga lang bago ang pagbalik ng unos. Ang panaginip na iisa ay tanda na may nakamasid pa rin sa inyo. May galit na hindi pa lubusang napapawi. Ibig sabihin po ba, may babalik? Siya po ba yun? Si Danica? Hindi lang siya, iha. Ang galit na dala niya ay hindi kanya lang. May kasamang utang na loob. May kasamang paghihiganti. Ang dugot hangin na ginamit noon ay may hinahanap na kapalit. Manang, natatakot po ako. Ayoko nang bumalik sa dati. Ayoko nang may masaktan dahil sa kagustuhan ko. Ano po ang dapat naming gawin? Ang una niyong gagawin ay manatiling magkasama. Huwag kayong maghihiwalay kahit sa panaginip. Ang mga nilalang na ganyan ay pumapasok kapag may bitak, takot, galit o konsensya. Paano po namin mapuprotektahan ang sarili namin? May paraan po ba para hindi na siya makalapit? May paraan, pero may kapalit ang proteksyon. Hindi sapat ang dasal kung ang anino ay may pangalan. Kailangan ninyo ng bantay. Isang bagay na magbabalik ng masama sa pinanggalingan nito. Anting-anting po ba yun, Manang? Kung may kailangan kaming gawin, gagawin ko. Ano po ba yun? Ang anting-anting ay hindi laruan, iha. Hindi ito sandata para manakit, kundi salamin. Ibabalik nito ang intensyon ng lalapit. Kung masama, masasaktan sila sa sariling galit nila. Ibig sabihin po, hindi kami ang aatake? Hindi. Kayo ay tatayo lang bilang tahanan na hindi na nila kayang pasukin. Manang, please, bigyan niyo po kami. Ayoko maghintay pa na may mangyaring mas masama. Bibigyan ko kayo. Pero tandaan mo ito, Erin. Kapag suot mo na ang anting-anting, wala nang atrasan. Makikita ng kalaban na gising na kayo. At kapag alam nilang handa na kayo, susubukin nila ang tapang ninyo. Handa po ako. Hindi na ako tatakbo. Mabuti. Dahil sa mga susunod na araw, mararamdaman ninyo ang paglapit. Hindi sa ingay, kundi sa bigat. At kapag dumating ang oras na yon, huwag kayong matitinag. Ang takot ang unang kinukuha sa inyo. Pagkatapos ibigay ni Manang Clara ang anting-anting sa amin, mahigpit niya akong tiningnan na parang may nais pa siyang sabihin, ngunit pinili na lang niyang tumahimik. Isinuot namin yon ayon sa bilin niya. Saka siya tumayo at nagpaalam. Mabigat ang hakbang palabas ng bahay, ngunit bago pa man niya tuluyang maabot ang pinto, bigla siyang napatras. Parang may hindi nakikitang kamay na marahas na nagtulak sa kanya pabalik sa loob. Napasigaw siya sa gulat at agad kaming lumapit ni Ethan para tulungan siyang tumayo. Nang iangat ko ang ulo ko, bigla akong napalingon sa pinto. Nakatayo roon si Danica, ngunit hindi na siya ang Danicang kilala ko. Maputla ang mukha niya, dilat ang mga mata na tila walang buhay. At ang presensya niya ay mabigat. Sa sandaling yon, alam kong nagsimula na ang kinatatakutan naming lahat. Kumusta, Erin? Ano, masaya ka na ba sa mga nangyayari sa buhay mo?
Masaya na ba kayo ngayon na parang wala kayong kasalanang nagawa? Kinuha mo na ang lahat sa akin. Hindi ka pa rin ba nakontento? Hindi ko intensyon ang lahat ng iyon, Danica. Hindi ko ginusto na humantong sa ganito. Ako pa nga dapat ang magtanong sa'yo. Bakit mo kami pinahirapan? Bakit pati ako biniktima mo? Talaga ba? Hindi mo ginusto? Simula pa noon, Erin. Gusto mo lang namang sumunod sa'yo ang mundo. Gusto mo lang namang yumuko si Ethan sa bawat pag-iyak mo. Binigay ko yun sa'yo, hindi ba? Tinupad ko ang hinihingi mo. Pero sa maling paraan. Hindi ko hiniling ang sakit at ang bangungot. Hindi ko hiniling na maging halimaw siya sa gabi. Anong klaseng kaibigan ang gagawa niyan? Ikaw, anong klaseng kaibigan? Alam mo noon na gusto ko si Ethan. Alam mo, nakita mo kung paano ako tumahimik. Kung paano ko nilunok ang sakit pero pinatulan mo pa rin siya. Ngumiti ka pa sa harap ko, parang wala kang inagaw. Hindi ko siya inagaw. Nagkagustuhan kami. Huwag mong gawing malinis ang marumi, Erin. Lahat na lang ng gusto mo, nakukuha mo. Dahil lahat ng nasa paligid mo ay kaya mong paikutin gamit ang pagpapaawa mo. Pa-victim ka noon pa man. Kapag may nasasaktan, ikaw ang unang umiiyak para ikaw ang kampihan. Hindi totoo yan. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Alam ko ang bawat eksena. Alam ko kung paano ka magpakita ng sugat kahit gasgas lang para ikaw ang kaawaan. Na kahit ikaw naman talaga ang nagsimula, gagawa at gagawa ka ng paraan para mabaliktad ang sitwasyon. Iha, itigil mo na ang galit. Ang galit na yan ang umuubo sa'yo. Manahimik ka! Ano bang alam mo? Isa ka lang pakialamerang matanda. Kung hindi ka lang sana nakialam, baka hindi namatay ang lola ko. Siya na lang ang kakampi ko. Siya na lang ang natira sa akin. Masama ang lola mo, Iha. Hindi namin siya kinuha. Ibinalik lang namin sa kanya ang bigat ng ginagawa niya. Ganyan ang batas. Sinungaling! Kung hindi dahil sa inyo, buhay pa sana siya. Tinuruan niya lang ako ipaglaban ang sarili ko. Tinuruan niya ako huwag magpatalo sa babaeng laging umiiyak para manalo. Nagsisi ako. Araw-araw ako nagsisi. Hindi ko na ginusto ang kahit anong kapalit. Pero tinanggap mo. Tinanggap mo ang kapangyarihan. Tinanggap mo ang pagsunod ni Ethan. Tinanggap mo ang pakiramdam na ikaw ang reyna. Huwag ka magbalinis ngayon. Danica, tama na. Kung may galit ka, sa akin mo na lang ibuhos. Ako ang pumili kay Erin. Ay, gising ka na pala. Nakakatawa ka, Ethan. Kahit kailan, wala kang sariling desisyon. Noon, sumunod ka sa kanya. Ngayon, nagtatago ka sa likod niya. Huwag mo siyang idamay. Ako ang kausapin mo. Kita mo? Ganyan ka palagi. Ikaw ang sasalo ng eksena para ikaw ang bida. Kahit sa gulo, ikaw ang sentro. Kung yun ang tingin mo, bakit hindi mo ako tinuluyang sirain noon pa? Bakit ngayon ka pa bumalik? Dahil may nakailam na matanda. At ngayon, sisiguraduhin kung tapos na kayong lahat. Mamamatay kayong sama-sama rito. Danica, huminto ka na. Ang hinahawakan mong dilim ay kakain sa'yo. Hayaan niyo ako magsalita. Buong buhay ko nakikinig lang ako. Ngayon ako naman. Erin, aminin mo, kung hindi ka pa victim, hindi hahantong sa ganito. May mga pagkukulang ako. Oo, may mga maling desisyon. Pero hindi ko ginusto ang kapahamakan ninyo. Danica, may pagkakataon ka pang umatras. Piliin mo ang sarili mo bago tuluyang lamunin ng anino. Wala na akong babalikan. Kayo ang meron pa at ngayong gabi, gusto ko lang ipaalala sa'yo, Erin, na kahit anong anting-anting ang suot mo, ang konsensya mo pa rin ang unang gigising sa'yo gabi-gabi. Nagbayad na ako. Nagdusa na ako. Ano pa bang gusto mo, ha? Dahil kinuha niyo ang buhay ng lola ko, kapalit din nun ay ang buhay ng mahal mo. Pagmasdan mo ang kapatid mo, Erin. Lloyd! Hayop ka, Danica! Pakawalan mo ang kapatid ko! Anong ginawa mo sa kanya? Ate! Tulungan niyo ako! Manahimik kayong lahat. Pamilyar ba ang insekto na gumagapa ngayon kay Lloyd? Hindi ba yan din na nagpahirap sa inyo na ngayon ay tatapos na sa buhay ng kapatid mo? Pakawalan mo siya, Danica! Kahit kailan wala siyang ginawang masama sa'yo. Hindi na uso ang mga katagang yan, Erin. Damayan na to kung damayan.
Mukhang hindi mo kilala ang kinakalaban mo, Iha. Binibigyan na kita ng pagkakataong sumuko kung ayaw mo ring matulad sa lola mo. Ipakita mo kung anong kaya mong matanda ka. Puro ka lang salita. Nakita kong itinaas ni Danica ang kamay niya at marahas na inilapat yun sa lupa. Sa sandaling yun, bagyang yumanig ang sahig. Parang may gumalaw sa kailaliman ng bahay. Sumikip ang hangin at bumigat ang pakiramdam ko nang marinig ko ang sabay-sabay na kaluskos. Isa-isang lumitaw ang mga insekto mula sa bitak, sa ilalim ng mga kasangkapan at sa mga dingding. Gumagapang palapit kay Lloyd na noon ay nakatayo sa tabi ni Danica. Binalot nila ang kanyang mga paa paakyat sa binti. Dahilan upang mapatras siya sa takot. Gusto kong sumigaw ngunit naputo lang hininga ko nang magsimulang magdasal si Manang Clara. Malalim, paulit-ulit at mabigat sa pandinig. Biglang tila may di nakikitang harang sa pagitan namin. Ang mga insekto'y nangisay, nakandawala-wala ang galaw, at isa-isang nalaglag sa sahig na parang piniga ng buhay. Maya-maya, unti-unti silang naglaho. Tila hinihigop pabalik sa direksyon ni Danica, na napatras at napayuko. Nawaring binabalikan ng sariling dilim na kanyang pinakawalan. Anong nangyayari? Bakit sa akin bumabalik ang mga insektong sunod-sunuran sa akin? Anong ginawa mong matanda ka? Hindi ba't binigyan na kita ng pagkakataong umalis, pero mukhang pasaway ka at hindi ka nakinig sa akin? Hindi mo ko kilala, Iha. Wala kang alam tungkol sa lakas ko. Kaya kagaya ng nangyari sa lola mo, ay yan din ang babalik sa'yo. Hayop kayo! Hayop kayong lahat! Erin, tandaan mo na babalik ako. Layuan niyo ako! Bakit hindi ko na kayo makontrol? Sige, Danica. Tumakbo ka hanggat may lupa. Hindi ka tatantanan ng mga insektong yan dahil masama ka. Hindi ko alam kung bakit ba ako nagtiwala sa'yo. Kasalanan mo to, Erin. Layuan niyo ako! Tumakbo palayo si Danica. Halos madapa habang hinahabol siya ng sandamakmak na insekto na tila galit na galit at walang tigil sa paggapang sa likuran niya. Ang sigaw niya ay unti-unting nilamo ng dilim hanggang tuluyan na siyang nawala sa aming paningin. Nang humupa ang ingay, dali-dali naming tinayo si Lloyd na nanginginig at halos hindi makalakad. Inalalayan namin siya papasok. Pilit pinapakalma habang nanginginig pa ang katawan niya. Maya-maya, humarap si Manang Clara sa amin, pagod ngunit matatag ang tingin. Sinabi niyang ligtas na raw kami. Pagkatapos ay tahimik siyang umalis. Bit-bit ang bag niya. Iniwang may mga bigat sa dibdib, ngunit may kaunting ginhawang alam naming tapos na ang bangungot na yon. Ethan, Lloyd, pasensya na. Paulit-ulit man pero gusto ko marinig niyo mula sa akin. Kasalanan ko ang maraming nangyari. Hindi ko man ginusto ang dulo, pero ako nagsimula. Ako ang pumayag. Ako ang naghangad ng kontrol imbis na unawain. Erin. Hayaan mo muna ako, Ethan. Buong buhay ko, akala ko kailangan ko maging kawawa para mahalin. Akala ko kapag umiiyak ako, kapag nasasaktan ako, mas may karapatan akong humingi. Hindi ko napansin na habang ginagawa ko yun, unti-unti kitang sinasaktan. Ate, matagal ko nang gustong sabihin sa iyo yan pero natatakot akong masaktan ka eh. Alam ko, Lloyd, at patawad kasi hindi kita pinakinggan noon. Akala ko lagi akong tama dahil ako ang nahihirapan. Hindi ko nakita na kayong dalawa rin ay nasasaktan dahil sa akin. Hindi lang ikaw ang may kasalanan. Hinayaan ko rin mangyari ang lahat. Pinabayaan kong mawala ang sarili ko para lang patunayan na mahal kita. Pero hindi dapat ganun ang pagmamahal, di ba? Hindi dapat may nawawala. Hindi dapat may nasisira. Natutunan ko yun sa pinakamadilim na paraan. Ang hirap panoorin nun, ate. Nakita kitang natatakot pero nakita ko rin kung paano ka naging dahilan ng takot ng iba.
Hindi kita kinamuhian, pero nalungkot ako. Mas masakit yan kaysa galit, Lloyd. Kasi sa totoo lang, hindi ko kayo hihinga ng agarang kapatawaran. Hindi ko rin inaasahan na magiging maayos agad ang lahat. Ang gusto ko lang ay malaman nyo na nagsisisi ako. Hindi dahil nahuli ako, kundi dahil natauhan ako. Kung may natutunan man tayo dito, ate, yun ay hindi dahilan ng masaktan para gumawa ng masama. Tama ka. At sana, kung sakaling makita nyo kung bumabalik sa ganong ugali, pigilan nyo ko. Paalalahanan nyo ko. Gagawin namin. Pero kailangan mo ring panghawakan ng pangakong yan sa sarili mo. Oo, simula ngayon pipiliin kong umayos kahit mas mahirap. Pipiliin kong magsalita ng hindi nananakit, umiyak ng hindi naninisi, at magmahal ng hindi kumakapit sa kontrol. Ilang araw lamang ang lumipas matapos ang lahat ng iyon nang kumalat ang balita sa baryo. Natagpuan si Danica na walang buhay sa may tabing ilog. Mag-isa, tahimik at walang kahit na anong bakas ng pakikipagpambuno o sugat na magpapaliwanag sa kanyang pagkamatay. Sa gitna ng lungkot at takot na iniwan ng balita, unti-unting bumalik ang katahimikan sa aming bahay. Gumaling si Ethan. Tuluyang humupa ang bangungot at si Lloyd ay muling naging payapa ang kilos. Ako naman, dahang-dahang nagbago, hindi dahil sa takot kundi dahil sa pag-unawa. Natutunan kong harapin ang sarili kong mga pagkukulang. Hindi nga itago sa luha o isisi sa iba. Ang buhay namin na hindi naging perpekto, ngunit naging totoo. At sa katahimikang yon, natutunan naming pahalagahan ng liwanag na minsan naming binaliwala. Sa lahat ng pinagdaanan ko, Kabanong, isang aral ang malinaw. Ang pagiging pabiktim ay hindi proteksyon o daan para makuha ang gusto mo. Ito'y lason. Kapag palagi mong inilalagay ang sarili sa posisyon ng kawawa, unti-unti mong kinukuha ang pananagutan sa sarili mong mga desisyon. Mas madali kasing umiyak kaysa umamin. Mas madali kasing manisi kaysa magbago. Ngunit may kapalit ang ganitong ugali. Nasasaktan ang mga mahal mo at sa huli, ikaw rin ang nauubos. Sa mga nakikinig ngayon sa kwento ko, huwag niyong hintayin ang dilim bago matauhan. Harapin ang sakit ng may tapang at akuin ang pagkukulang ng may kababaang loob. At magmahal ng walang kontrol. Dahil ang tunay na pagbabago nagsisimula sa pag-amin, hindi sa pagdadahilan. Wakas,